alis na lang ako rito. Hindi ko alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Record shows also, kapag nakita ko ng pulis ay totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Diba? Hey guys, what's up? My name is Sean Win and today, alikat pag-usapan natin itong nangyari sa loob ng Senado during a Senate hearing or inquiry. Hindi ko na alam kung alin sa dalawa nangyayari tuwing may ganyan, Senate inquiry. Okay? So, dito, makikita mo na dismayado si Senator Bato de la Rosa. And even before we get into that, sino-sino ba na mga nag-react dito? Dito si Teacher Mark. Sabi nga ni Teacher Mark sa kanyang caption, muntik na magkainitan si Senator Tulfo at Bato de la Rosa, bini-baby naman pala ang mga pulis. Ayon din dito kay Hupaw Yu, Hupaw Can I Say, Raffy Tulfo versus Bato de la Rosa, walk out sa Senate hearing. Tulfonatics, mag-ingay. At andito ating favorite na abogado na pinapaliguan ni Idol Raffy ng mga kaso. Bastos nga ba ang pag-walk out, Senator Bato versus Senator Tulfo? Here's the thing about this video. Dito na-educate tayo ni Attorney Rani Libayan. I find it very weird if I call him Attorney. Mas gusto kong i-maintain yung respectful calling ko kay Attorney Libayan. So, sabi nga dito sa mga video ni Attorney Libayan, he actually emphasized kung ano ba ang manner, tama, acceptable ng pag-serve ng warrant of arrest. Okay? Siyempre, sumagot na rin dito at nag-commentary na rin si Attorney Claire. Sabi ni Attorney Claire rito, Senator Raffy nag-walk out, Senator Bato na inis kay Tulfo, hindi ko binibaby mga dati kong tauhan. Mawala ba rito ang ating kabugera na si Direk Freddy? Sabi nga ni Direk Freddy, Senator Bato de la Rosa, tumiklop kay Tulfo. Of course, nandito ang ating favorite na si Tita A. Yan. Tita A, Bato versus Turbo, Raffy Muñoz nag-walk out. Here's the thing now. Etong si Tita A, she has this skill of making commentary videos wherein kaya niyang gawin yung kanyang komentaryong very relatable where those people who watch her either na-entertain or naiinis or can be both. Okay? Bakit? Kasi yung the way nagde-deliver tong si Tita A, ano siya very masa. Very masa. So people can easily, grasp whatever it is that she's saying. Siyempre, hindi naman mawawala rito si Pops. Sabi tawag nga sa kanya si Lolo MUG, Malasakit Channel. Yan. Ayon sa kanya, Senator Bato na puno na ba kay Idol Raffy na ngayon ay boy walkout na? Ngayon, tatanungin ko kayo, review tayo ng content. Ilan senador na ba ang nakita natin, napanood natin during Senate session, during Senate hearing, during Senate inquiry, ang nabastos ni Raffy Tulfo based on our definition bilang mga commoner. Okay? Pag sabi ko commoner, mga common na tao. Mga taong nanonood sa mga nangyayari sa kanila dyan. Unahin na natin dyan si Senator Cynthia Villar, Senator Pia Cayetano, Senator Sani Angara, Senator Jinggoy Estrada, at ngayon si Bato de la Rosa. And yet, wala pa rin tayo naririnig sa Senate committee chair na si Binay. Minsan nga, sa harapan ni Binay, nangyayari lahat yan. Tsaka alam mo, nag-agree din naman ako sa sinasabi na nakakarami. No? Mapa-comment section yan, mapa-vloggers man yan. Ano sabi nila? Bakit daw si Raffy Tulfo pagdating sa mga national issues?
yung talagang pinag-uusapan. Halimbawa, Jackie Kibuloy. Okay? He's not making any comment about that. Tama ba ako? Hindi siya nagkomento. Anything that is national issue. Yung literal na national issue. He's not making. Another thing, halos lahat ng Senate hearing, no? Pag mababaw na usapin, lagi siya naandun. Pero pagka yung malalalim na, another thing, yung PI, wala siyang comment doon. Diba? Yung Peking Initiative. Pero sa mga mabababaw na to, nagaling pa to sa RTIA, no, sa programa niya na dinala niya sa Senate, which by the way, no, meron isang video si Attorney Claire dyan. Tingnan natin yung sa ano. Punta tayo sa ano ni Attorney Claire. Sa videos niya. First things first. Ito, hindi ko pa napapanood ng buo tong video ni Attorney Claire. Pero sabi rito ni Attorney Claire, Senator Raffy nag-walkout ng hindi ba masunod ang gusto? May conflict of interest from RTIA to Senate. This is not the first time. No, this is not the first time, guys, na ito po ay na-highlight ni Attorney Claire. This is, I think, this is, I believe, the second video. Lahat naman ng videos nila pinapanood natin even without making any comment. Ito na yung pangalawang beses na ni-raise ito ni Attorney Claire. Ang tungkol sa conflict of interest. Hindi lang naman si Raffy Tulfo may programa sa TV. Even the Cayetanos, they have a program sa TV every Sunday. Pero bakit yung mga issues sa programa nila doon sa yung issue sa mga programa nila, hindi nila binibitbit sa RTIA? Dahil ba mga abogado sila and alam nila na ito ay isang paglabag sa batas? Diba? At si Raffy Tulfo, hindi abogado? Exempted ba siya rito? Knowing that na pinagmamalaki nga ni Raffy Tulfo na meron siyang mahigit 100 na abogado. Ito yung very disappointing part eh. Alam na ninyo na itong si Raffy Tulfo ay hindi naman nakatapos ng pag-aaral. Diba? Hindi ko siya minamatahan. Sinasabi ko lang dito, i-guide nyo naman po ng maayos yung mga legis team niya. No? Son-in-law niya, abogado. Paki-guide naman ng maayos si Raffy Tulfo. I'm very sure naman pinapasweldo kayo ng taong yun. Hindi lang kayo pinapasweldo ng tama, baka of course above minimum pa. Dahil yun nga yung pinagmamalaki niya. Diba? If I remember it correctly, sa isang session nila dyan sa PAGCOR, mas malaki pa daw ata, tama ba ako? Mas malaki pa yung sweldo ng katulong ni Idol over dun sa empleyado ng PAGCOR. Diba? Anyway, so balik tayo dito. Kung maaalala nyo, even before, no, sa mga videos ni Attorney Liban, he's very consistent. Pagdating sa mga usapin ng mga pulis, no, which is kasi favorite ni Raffy Tulfo yun eh. Kung paano yurakan ni Raffy Tulfo ang mga kapulisan natin, 'di ba? Yun naman yung pagtatanggol ni Attorney Libayan sa mga kapulisan natin. And this one, I vividly remember how he said it. Sana ipagtanggol naman daw ang mga kapulisan natin ng kapwa nila, ng kabaro nila, ng mga hepe nila. 'Di ba? So finally, we have Senator Bato. Come to think of it, dating PNP chief pa yan. So dito nagsalita na siya about sa mga kapulisan. Pakinggan natin siya. Bakit naman wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat wawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong
Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Pero kayo matinong pulis at kinakawawa. My God. So obviously, magkakaroon tayo ng isa pang video kasi nagsorry na at the time of filming, nagsorry na nga po si Senator Bato de la Rosa. Kaya super honest natin. Boy walk out. Raffy Tulfo. I will offer my life to you. Makikita po ng mga biktima at makikita po ng mga iba pang biktima nila in the past, Napapailing na lang siya. magpapakita kong video na meron pa sila ibang biktima. At kumbaga, parang gumawa ng kalokohan mga ito, nakalusot na naman at nakulong pa yung mga katulad namin mahirap. Sorry, sino daw? At nakulong pa yung mga katulad namin mahirap. Katulad namin mahihirap. At nakulong pa yung mga katulad namin mahirap. I don't know. Naniniwala naman ako na lahat ng sinusuot ni Idol na is all original. Malay mo, itong suit niya, baka Giorgio Armani pa yan, di ba? Pag nasa programa niya, panoorin nyo, anong mga suot niyang brand? Naka-Gucci. May collection siya ng mga sapatos na Balenciaga. May nakita akong video niya months ago. Pinakita niya, nagbigay siya ng house tour dyan sa property niya sa Isabela. Diba? Paano masasabi ni Idol na siya ay mahirap? Ganun na ba ang itsura na mahirap ngayon? Kung mahirap ka, super honest, Senator, sa ganung estado mo, sa ganung kakayanan mo, ano na tawag sa amin? Mahirap ka pa pala ng lagay na yan. No? Yes, we will do that in the proper time. Buti pa Mr. Chair yung mga ibang PD at RD na Alam mo, ito yung part na sinasabi ni Atty. De Bayan, no? na hijack. Siya nga yung chair eh. So, sino ba dapat ang may control? Diba? I really don't think na hayaan mo rin, no, Idol Raffy, na pag ikaw ang chairman ng committee, madidiktahan ka kung anong dapat mong sabihin at ano dapat mong gawin. So dito, nakikita natin, si Senator Bato, gusto lang niya mag-focus sa totoong topic, sa totoong issue, kung bakit binitbit yan dyan. Kasi kung i-review natin, halimbawa, out of curiosity lang for education, gaano karami yung Senate hearing na nangyari, na nandyan si Raffy Tulfo, na nag-propose sila, meron silang proposed bill para dyan. Diba? Kasi kung panay sila Senate hearing at wala naman palang batas na ginagawa para dyan sa mga proposed bill, sa mga Senate inquiries na yan, Senate hearing, then ang laki ng perang sila sayang natin. Diba? nilalapitan ko. Pag nirelieve all the way. That in the proper time. Buti pa Mr. Chair. Ito yung nakita natin na naging komentary din ng iba. Sinabi ni Raffy Tulfo dito, pag relieve all the way. Pakinggan nyo. We'll do that in the proper time. Buti pa Mr. Chair yung mga ibang PD at RD na nilalapitan ko. Pag nirelieve all the way. Marami na po ako naparelieve. PD at buti pa Mr. Chair yung mga ibang do that in the proper time. buti pa Mr. Chair yung mga ibang PD at RD na nilalapitan ko. Pag nirelieve all the way. Buti pa yung mga PD at RD pag pinarelieve ko, relieve all the way. Pakinggan natin. That in the proper time. Buti pa Mr. Chair yung mga ibang PD at RD na nilalapitan ko. Pag Na nilapitan niya. Pag pinarelieve. Pakinggan natin maigi. relieve all the way. Marami na po ako naparelieve. Marami na po akong naparelieve. So basically, just to understand this context, ayon dito kay Ardel,
May mga nilalapitan daw siyang PD and RD na pag pinarelieve, nire-relieve all the way. Marami na po akong napa-relieve. Okay? Una sa lahat, dumaan ba sa tamang proseso yung pagpaparelieve doon? Because if there is undue influence, lalo-lalo na ngayon na siya ay senador. Diba? Imagine niyo yung I don't know, I can only feel na wala sa batas yung judgment sa'yo. Kung ganito yung, etong sinasabi ni Raffy Tulfo, if iintindi nating mabuti, no? Nagpaparelieve siya ng mga tao, ng mga opisyal, ng mga pulis. Di ba kayo natatakot na? Because of his undue influence? Lalo-lalo na kung hindi dumaan sa tamang proseso. Only because sinabi niya gusto ko i-relieve mo yan. So, sino na ang judge natin ngayon? Sino na nag-aano sa atin? Si Raffy Tulfo. So, pag sinabi ba ni Raffy Tulfo, hindi, gusto kong kasuhan yan eh. Ay, hindi, gusto ko makonvict yan eh. Even baseless yung mga accusation. Yung ba yung inaano rito ni Raffy Tulfo? Na ang salita niya, batas? Na kahit halimbawa, dyan na lang si sinasabi niya, no? Imagine niyo. Pakinggan natin ulit. Per time. Buti pa Mr. Chair yung mga ibang PD at RD na nilapitan ko. Pag nirelieve all the way. Marami na po ako naparelieve na mga chief of police na I went to the PD and RD na relieve all the way. Ito, Pumunta siya sa PD and RD. Here's the thing, guys, no? Doon po sa mga taong ni-relieve dahil kay Raffy Tulfo. Sa kanya na nanggaling, ha? Sa kanya na nanggaling. Una, kasuhan niyo po yung mga PD and RD na involved sa pagkaka-relieve ninyo. Lalong-lalo na, no? Kung ito lang, okay? Kung ito lang, walang basehan. It's just that Raffy Tulfo say so. Okay? Pwede po kayo mag-file ng administrative case laban po sa mga PD and RD nyo. Okay? Pwede rin po kayo mag-appeal. Kasi, tandaan nyo guys, no? Pwede po kayong mag-appeal sa Court of Appeals pertaining to this. Pwede itong umabot hanggang sa Supreme Court. Kung nakikita nyo na merong paglabas, kung nakikita nyo merong grave abuse of discretion. No? Doon sa mga naparelieve ni Idel, karapatan nyo po yan. Nasa administrative law po yan. Okay? Hindi pwedeng sabihin ng kahit sinong tao, regardless kung ikaw ay napakayaman o napaka-impluwensyang tao, sasabihin lang na, ay, pinaparelieve ko ni Senator eh. Bakit? Yun yung gusto niya eh. Either ikaw ma-relieve o ako ma-relieve. Di ikaw na lang. Ganun ba yun? Diba? Pakinggan natin ang si Idel. nilapitan ko. Pag nirelieve all the way. Marami na po ako naparelieve na mga chief of police na I went to the PD and RD na relieve all the way. Ito, nirelieve and then binabalik din at nagbigay lang ng rason na Ano kayo nararamdaman dito ni Senator Bato de la Rosa bilang isang dating PNP chief? Ang tanong, gaano rin karaming pulis ang pinarelieve ni Senator Bato de la Rosa? Diba?
bilang naging dating PNP chief, ngayon na senador? Gaano kaya karami? Diba? Para sa akin, very shallow, flimsy yung reason. Tingnan mo, kinausap niya na. Ano kaya sinabi rito ni Senator Bato? Comsec, pwede ba natin i-play yung video Oh, finally, may video na siya. Kaya panoorin natin. na meron dalawang witnesses? Against the Bonnet Gang. It has nothing to do with the Vicente case. Ito yung previous case na involved na naman itong grupo. Recidivist eh. Alam ba ni Raffy Tulfo kung anong ibig sabihin ng ano ba yan? Alam nyo, Colonel, Wait lang. Nag-a-apply ba yan sa mga taong yan? Okay guys, hindi ako sure kung ano ba akala ko ba mga karap ni Idol dito mga pulis? Bakit may recidivist na siya? Sinasabi. recidivist eh. Guys, doon sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang recidivist, yun po yung mga convicted criminal, no? Na ginawa po nila ulit yung kanilang naging conviction, no? Kailangan maging convicted criminal ka muna. Before ka what do you call that? Ma-identify as recidivist. Okay. Sabi kasi dito sa sa dictionary, a convicted criminal who reoffends, especially repeatedly. Okay. Habitual na ginagawa. Alam nyo, Colonel Arnedo and Colonel Apolonio and kayong tatlo, marami akong kaibigan ng mga pulis. My father was a member of the Philippine Constabulary. And I trust you that. My uncle, General Alexander Aguirre, is a policeman. He was a general. Pero, ito gawa ninyo. Yung mga accomplishment ng kapulisan natin, nabubura eh. So, believe me, I've been doing this for so many years. Kaya masama ang loob ko ngayon dahil nakikita ko yung klaseng injustices na natatanggap ng maraming tayong kababayan. I really find it weird whenever Raffy Tulfo talks about injustice. No? Dun sa mga things na alam namin, na hindi nyo alam. Whenever Raffy Tulfo talks about injustice, he's very funny about that. Ba't ibang klaseng kawalang hustisya sa kamay ng mga pulis. Nakailang beses na po ako, Attorney Bernardo, sir, naka-enkwentro na pagpulis po ang may kaso. I don't want to hear his litanya. Wait, may sinabi dito si Raffy Tulfo, mas nakakatawa. Nakailang beses na po ako, Attorney Bernardo, sir, naka-enkwentro na pagpulis po ang may kaso, ang bagal po ng hustisya. No, hindi na lang ako mag-talk. Baka pukpukin ng ulo. Baka batukan ako ni Atty. Libayan. Anyway. Tama ho ba? Tindihan ko itong bonnet na to, talagang mga kriminal o ito yung mga polis. Pakinggan natin. Ating isang video. Tama ho ba? Nakabonet po sila? Lahat po sila, nagpaka-bonnet po sila lahat. Ang lalaking tao nila, ang dami nila. Ay, ang tanong ko, imagine mo, bakit sila ng mga nakamas? No? Bakit sila nakamas? Sana dinala yan sa Senate hearing. Diba? Sobrang ho, nung sumugod ho sa inyo ilan? Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila eh. Ngayon ho,
Ano ho, meron ho bang dalang warrant? Wala pong ganun, wala po. Ini barangay nga po, wala silang kasamang barangay. So, okay. Yung tinatawag na bonnet gang ni Idol, ito po yung mga police. Tapos, sasabihin ni Raffy Tulfo, he's identifying these people as recidivist. Are they convicted criminal? Kaya, oh my God, they're not convicted criminal. They're even police officers, peacemakers, diba? Peace officers. Wala rin pong barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong warrant, wala po talaga as in. Ito bang mga witnesses na to bystander? Colonel Arnedo, ibang kaso yan, hindi sa kaso ng Vicente case. And alam mo, Colonel Arnedo, Ibang kaso daw. Ano kayang kaso yon? Dapat in-illustrate, dapat inano mo rin dinivulge mo rin, Idol. Para maintindihan natin, para ma-appreciate natin pare-pareho. Like yan, sinabi mo, etong mga pulis na to, di umano ay recidivist na ano. So, by calling them recidivist, are you saying that these are convicted criminals doing the same act? Yung ba yung ibig sabihin ng pagkaka-deliver mo ng recidivist? You have to be careful with your words as well. inconsistent ka kanina. Tapos ang masakit sa akin, pinagluloko mo itong Senado eh. Sinabi mo na walang warrant kasi nagkikasing. Anong sinabi mo ulit? Sorry? Validating, Your Honor. Hindi, meron ko pa isang sinabi na word. Yun lang, Your Honor, Hindi, meron ko validating. pa sinabi na, sabi mo walang warrant dahil, Covert operation. covert. Yes, Your Honor. Sinabi mo covert operation. So, para mailusot mo, yung hindi na sila kailangan magsuot pa ng body cam, na kailangan magsuot sila sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure. Okay, dito na tayo guys sa mas juicy na part mo. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa between the colonel and these three. So it's just a matter kung sinong pipiliin ni Chief Bato de la Rosa, kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Ito yung sinasabi ko kagabi no, nung pinapanood ko yung mga commentary videos. Ito naman si Idol, devil's advocate naman ito. Don't tell how ima-manage ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang sarili. Senate hearing, Idol. Hayaan mo siya mag-decide. 'Di ba? Do not tell him what to do. He knows better than you. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nagkikasing lamang. So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Ano ba ibig sabihin ng covert operation? Tingnan natin. Covert operation. Ayon dito, ang covert operation is a military or police activity conducted by a covert agents or troops who operate under an assumed cover or conceal their true identity. The goal of such operation is to fulfill mission objectives without revealing the parties responsible for them. This operation can include activities like sabotage, assassination, support for parang hindi yata maganda. The emphasis is to concealing the sponsor's identity rather than just an operation itself. In essence, covert operations are likely a shadowy dance where the performance move silently their true intentions hidden behind a veil of secrecy. Okay? So, parang undercover. Yon. Yun na lang yung word natin. Undercover. Nagpaka-undercover itong mga kapulisan natin. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to
to decide kung sino sa kanila nagsinungaling, it's better na pakinggan natin kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Kasi Yeah, ang problema kasi rito, paulit-ulit na lang, no? This is not the first time, pero paulit-ulit, Raffy Tulfo, mahilig siyang mangbara ng mga tao. Hindi po napapakinggan ng mahayos ang mga tao. You know, one of the things that is very, very important, no, is napapakinggan po natin yung mga tao. And then, that is the only time na maiintindihan natin kung ano yung mga sinasabi nila. Paano natin maiintindihan yung mga tao dyan kung laging nababara? Sige nga, kahit sino naman sigurong tao, pag lagi kayong binabara, paano kayo maiintindihan ng iba? Chairman, Mr. Chairman, O, di ba? May sinasabi rito si Senator Bato. Anong gusto niya mangyari? Hayaan nating magsalita at makapagpaliwanag itong mga pulis na to. Because hindi nga nagja-jive eh. Hindi nga nagtutugma yung kanilang sinasabi. While itong si Raffy Tulfo, he keeps on blocking people. Hayaan mong magsalita ang mga tao, Idel. 'Di ba? Para maintindihan hindi lang nyo dyan, pero naming mga napapanood, yung mga pinaggagawa nyo dyan sa loob ng Senado. 'Di ba? yun na, very clear na dito, established na rito eh. Tingnan mo, walang clear dyan. Walang clear dyan, Aiden. Walang clear, so walang na-establish. Na nung last hearing, we were all here at sinabi nila they were serving warrant. Remember? Meron Yes, hawak na warrant. sabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi, Ano isi-serve niyo kung wala kayong dalang warrant? Ito na yung part na sinasabi ni Atty. Libayan dun sa kanyang isang video na okay lang na wala kang dalang warrant physically. But, no, as per, if I understand it correctly, however, this is however, pag hinanapan ka nung sineservan mo ng warrant, okay, dapat meron kang kayang ipakita tungkol dun sa warrant. Yun yung sinasabi sa atin ni Atty. Libayan. So, suma total, kahit hindi mo siya makita visually, pero kung sineservan ka ng warrant, legit siya. Pero mas legit kung may hawak ka na ipinapakita mo. with due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented. Pag-alis namin, actually po planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. At So, naka-blatter, na lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan Your yung Honor, blatter? Saan yung blatter na yan? Okay, Mr. part po yun sa Chairman. Ayan. mga sinabit Okay, namin na ayan na naman oh. Ayan. Ayan, see? Binablock ni Raffy Tulfo. So, paano natin lahat maintindihan? Kung binablock ni Raffy Tulfo. Gusto namin maintindihan eh. Gusto namin marinig yung sinasabi ng mga pulis eh. Then, doon sa mga tao nakakaalam ng proper operation, proper procedures, then doon din naman sasabi, no? Doon tayo ma-educate. Kasi maraming mga bagay na ginagawa itong mga kapulisan natin na hindi naman natin alam kung ano ang proper procedure sa kanila at hindi. Diba? Ano naman, Mr. Chair, palagi na doon, See? Binablock niya yung mga tao. May constitutional rights sa mga taong yan. Ano mo tawag doon? Due process? magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Well, if that is the if that is the case, sabi nga rito ni Raffy Tulfo, hindi na nagtutugma. Ngayon, magbanggaan kayo ng mga documents. Gaya na sinasabi nitong pulis na to. Sabi niya, may blatter naman, may documentation naman, blah, 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 with all due respect pa, kahit nababastos na sila. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See? See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant. Raffy Tulfo is talking about injustice. Kanina, di ba? The same video.
He was talking about injustice. Ito, walang injustice to. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, merong hawak So sila. saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your Dala po ng warrant officer ko, Your Ha? Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. sinong warrant officer nyo at the time? Uy, bumigat siya. Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo mag-reserve kung walang warrant? So dala-dala yung warrant. Dala po namin, Oh, Your bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magpa-validate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Bakit Chair. mo sinabi na Ito na yung part na hindi ko maintindihan. Mag-validate ka pa lang. Mag-serve ka na ng warrant tapos i-validate mo pa lang. Tapos nandun na kayo sa lugar. I'll give this part to Raffy Tulfo. Diba? Pakinggan natin siya ulit. paano kayo mag-reserve kung walang warrant? So dala-dala yung warrant. Dala po namin, Oh, Your bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magpa-validate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Bakit Chair. mo sinabi na walang warrant? Ayan. Ano yung validate nila? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Sabay sinundan siya ni ni Mr. Demokrasya. Dahil patuloy tayo. Sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, which is not part of the validating team. Yun nga, dapat pinintindi nyo kasi ni Tulfo na ang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Here's the problem kasi. No, paano maiintindihan ni Raffy Tulfo yan? Kung wala nga siyang ginawa, kung hindi barahin yung mga tao. Paano kayo magkakaroon ng good understanding sa mga pinagsasabi dyan kung yung mga resource person binabara? Sige nga. Tapos nagbubukang masama yung mga pulis. Oh, pakinggan natin. Tapos ngayon, sisisihin ni Senator Bato, bakit hindi daw, para maintindihan daw ni Raffy Tulfo. Unang-una sa lahat, even before he get into that, even before he joined you, dapat nagtatanong-tanong na sa'yo si Senator Raffy Tulfo. Diba? Para pag upo niya dyan, naiintindihan niya na yung proper police procedure. If his lawyers cannot educate him, especially with police operation and police procedures, sana si Senator Bato, pinaintindi na rin sa ating super honest, na senador na si Raffy Tulfo. Sila, intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Di ngayon, di mas malinaw na. So basically, lumalabas dito, may dalawang team pala. Okay? May team na magsiserve ng warrant, may team na nagsisurveillance. Nang ginagamit nilang word is covert operation or undercover. Intindihan ko kayo. Siyempre maintindihan mo kasi gawain mo yan for a very long time, Senator Bato. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Magsiserve ka ng warrant. Alangan naman magsusurveillance na naka-uniforme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung naka-uniforme. Ganun lang yun. That's one. Diba? Mas malinaw na ngayon yung nangyari. It only took them less than a minute to talk about it. It took us less than a minute to understand. Paano ba nangyayari ang mga procedures na ganito? Meron mga undercover team, na nag-aano ng surveillance, making sure na yung tao nandun.
At pag na-identify nga, na-verify nga na siya yung tao na saserva ng arrest, ng warrant of arrest, papasok na ngayon ang mga pulis na may dala ng warrant of arrest. Diba? Tapos, yun yung mga tao na tinatawag ni Idol Rafi na recidivist, which is only applicable sa mga taong convicted. Ngayon, doon sa mga in-interview nila, okay, take note sa mga taong in-interview nila, even tayo na wala tayong alam sa mga procedures na ginagawa ng mga pulis, okay, now that we know, mas na-appreciate na natin, mas naiintindihan natin, at nare-realize natin, okay, so normal procedure lang pala ito ng mga pulis pagdating sa pagsaserve ng search warrant. Lalong-lalo na kung matagal na nagtatago tong taon to. So, gano'ng karaming pulis na nakakalat dyan para lang hanapin at mag-serve ng search warrant sa mga tao? Warrant of arrest. Marami nga dyan at sobrang tagal na nagtatago Siyempre, pag nakakita ng pulis yan, di lalong lalayo yan. Mahirap yung, ako, the worst thing na sabihin sa akin, binibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan na binibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibig ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sino pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong komite pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala ko pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ko papayag na wawalang yain kayo. Di ba? Okay na sana si Senator Bato Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamaraming. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat walang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most the most insulting action is for that kasama mo dito, walk-outan ka. You know what I think the insulting part here? Not just the walkout thing. Una, yung tinawag na yung in-stress ni Idol Rafi na binibaby daw ni Senator Bato, itong yung mga pulsa na nasa harapan niya. That's one. Number two, na pagmukain na mas alam pa ni Rafi Tulfo. Diba? Pagmukain na mas alam pa ni Rafi Tulfo ang mga police operations gaya ng pagsaserve ng warrant. Siguro yun yung nakikita ko, no, based sa pagkakaano. Hindi lang na-insulto si Senator Bato doon sa pag-walkout, but even the fact na parang nagmukha pang masama rito si Senator Bato de la Rosa for saying things like binibaby, na pinapalabas niya rito na tinotolerate niya yung mali ng mga kapulisan, which is hindi. So obviously, just like what I said, in less than a minute, naintindihan natin how they do things. No? Merong surveillance team, merong mga team na nagsiserve din ng what they call that, ng warrant of arrest. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, subscribe, and i-comment nyo na rin kung anong saloobin nyo tungkol dito sa mga opinions na sinabi ko, sinabi na ano yung palagay nyo. Pagsamahin nyo kung ano ang naiintindihan nyo more now
sa mga naging commentary ng mga taong nagbigay ng opinion tungkol dito. I'll see you in the next